Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr. matibay na saksi, katotohanan ng Diyos laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog. Sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala. tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, Laging magliliyab ang aming pananampalataya. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. At saan man po kayong dako naroroon ng atin pong daigdig, hangad po ng palatuntunan ito na kayo ay patuloy na patnubayan, ingatan ng atin pong Panginoong Diyos mula po sa inyong kalusugan
hanggang sa inyo pong spiritual na kalagayan. Narito na naman pong muli at umeere sa Himpapawid ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. Sa inyong mapagkakatiwalaang himpilan sa programang Ayon sa Kasulatan, Tinig ng Katotohanan, upang maghatid sa inyo ng mga pangpananampalatayang mga usapin na ang katangi-tangi at banal naming hangarin ay mailahad sa inyo, maipakita, maituro ang tunay na katotohanan at mga aral ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya naman ako po ay dumadampi sa inyo pong mga damdamin na samahan po ninyo ako sa ilang mga oras o minuto na atin pong gugugulin sa pag-aaral na ito, sapagkat mahalaga po ang ating magiging paksa ngayon pong araw na ito. Ayan. Ang atin pong paksa ay, totoo bang ang Diyos ay may kamangmangan? Alam kong itong bagay na ito ay napakinggan na ninyo. Alam kong ang bagay na ito ay narinig na po ninyo. I-plus muna natin sa yan. Na ito ay minsang ipinangaral ng isang napapakilalang mangangaral di umano ng Diyos sa katauhan ng kapatid na Eliseo, F. Soriano, na nung siya'y nabubuhay pa ay ipinangaral niya na ang Diyos ay mayroong kamangmangan, ang Diyos ay may kahinaan. At isa sa kanyang mga pinagsasaligang talata, walang iba kundi ang unang Korinto, Kapitulo 1, talatay 25. Ayan. At alam ko ang bagay na ito hindi naman din lingid sa inyong mga isipan. Alam kong ito'y luma na sa pandinig ng iba. Pero ganun pa man, ay nais kong reviewin natin, aralin natin. Totoo bang ang Diyos ay mayroong kamangmangan? Ayan. Pero bago tayo tuluyang pumalaot, mga kaibigan, meron muna ako sa inyong nais iparinig bilang pagbabalik tanaw tungkol dito sa ipinangangaral, sinasampalatayanan, tinitindigan at buong tikas na ipinaglalaban ng kapatid na Elis Soriano sa kanyang itinayong iglesia na MCGI o Member of Church of God International. Yan. Ganito natin mapapakinggan. Saan po ba sa Biblia mahahanap ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? Nasa unang Korinto yun, Kapitulo 1, versikulo 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Ayon. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Ayon. Yan. So dito mapapansin ninyo, mayroong nagtanong. At sumagot naman ng Kaeli, binasa naman ng kanyang tagabasa na dati pa niyang kasama. Ano ho? Yan. Si, ano nga ba pangalan nito? Tagabasa niyo nung araw. Yan na ngayon, humiwalay na rin. Ano? Na ang tanong, saan daw mababasa na ang Diyos ay mayroong kamangmangan? No? Ang ginawa, sinitas ang unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 25 na siyang pinagpatiunan na nating binanggit. Ano? Ulitin natin. Saan po ba sa Biblia mahahanap ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? Nasa unang Korinto yun, Kapitulo 1, versikulo 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos
ay lalong marunong kaysa mga tao. Ayon. At Ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. ayon, sabi sa Biblia, ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. Hindi pinakamarunong na tao nakalagay, kundi kaysa mga tao. Ibig sabihin, pag samasamahin mo na lahat ng karunungan ng tao, compared dun sa kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa rin yun sa lahat ng tao. At yun namang kahinaan ng Diyos, the weakness of God. Let us read that in English. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. See? Hindi sa pinakamarunong na taong sinabi, kundi lahat ng tao concerned dito. Magsama-sama man tayong lahat, yung kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa sa atin. At magsama-sama man tayong lahat, yung kahinaan ng Diyos, mas malakas kaysa sa atin. Ba't mo tinanong yan, kapatid? Yan. So, ito yung talagang paniniwala ni Kaelisos na Soriano na talaga ang Diyos ay mayroong kahinaan. Ano po? Ngayon, ipagpatuloy natin yung kanyang tanong doon sa kabataang nagtanong na bakit mo itinanong. Ayan. Ulitin natin ang bahagya. Ba't mo tinanong yan, kapatid? Napanood ko po kasi, pero hindi ko po nakita yung hindi ko po Kasi natandaan. merong isang tumutol sa akin eh. Ba't mo sasabihin may kamangmangan ng Diyos? Hindi ko may sabi noon. Si Pablo may sabi noon eh. Ayaw nilang maniwala na ang Diyos may kamangmangan. Tinan ninyo, ang perception natin sa Diyos hindi tama. Yan. So napapansin ko dito, talagang ang kapatid na Eli kapag sumasagot, may rapor, may dating, mahusay magpaliwanag. Pero tandaan ho ninyo mga kababayan, hindi ho kumo magaling magpaliwanag, sumisitas ng Biblia, ay masasabi na nating sugo ng Diyos. Yan. Sa isang banda, pagka tinignan po ninyo at pinakinggan na wala pa kayong alam sa Biblia, masasabi ninyo parang tama ang sinasabi ni Kaelia, na ang Diyos talagang may kamangmangan. Kaya nga doon sa kanyang bahagi na binanggit mayroong tumututol sa kanya. Kaya lang sabi niya, isulat yan ni Apostol Pablo Yan, kumbaga, lumalabas kapag nabasa mo yung sinasabi ng Biblia, wala ka nang dapat gawin, kundi dapat mo na itong paniwalaan. Nabasa niya doon sa unang Korinto 1:25 na ang Diyos ay may kamangmangan. Ang conclusion, may kamangmangan nga ang Diyos. Para kay kapatid na Elisos Soriano sa kanya pong pagkaunawa. Ayan. Dagdagan pa natin ang bagay na ito. Dito naman sa isa pang video, ganito ang ating mababasa. Mapapakinggan. Maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos at may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ko sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikang minimenos mo ang Diyos? Ayoko namang itaas ang Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Yan. Parang talagang tamang-tama ho yung kanyang ipinangangaral, pero sa pagkakataon pong ito, nais ko pong gisingin ang ilan sa inyo na naniniwala na ang Diyos ay mayroong kamangmangan. Ipinagpapatiunan ko na po, nasabihin sa inyo, hindi po totoo na ang Diyos ay mayroong kamangmangan. Ang nagsasabi lang po na mga mangangaral na ang Diyos ay may kamangmangan, yan po'y mga kulang sa aral o sa pag-aaral ng Biblia. Ngayon, hayaan ninyo sa pagkakataong ito, isa-isahin natin yung ilang mga translation ng Biblia bago nating tuluyang tuklasin. Basahin muna natin ang iba't ibang mga translation at mga Bible version. Nang sa ganon, mag-iintak yung atin pong pag-aaral sa pagkakataon pong ito. Ayan. Ngayon, ganito ang ating mababasa dito sa unang Korinto
talatang pinag-uusapan po, 1.25. Unahin nating basahin ang version ng New Filipino Version. Copyright ng 1986. Pagkatapos, manalangin tayo. Ha? Yan. Ganito ang ating mababasa. Pagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit sa karunungan ng tao at ang kanyang kahinaan ay higit sa kalakasan ng tao. So dito mayroon na tayong nabasa bukod sa binasa ng Kaeli na ang Diyos ay mayroong kamangmangan. Pero ang tanong, totoo bang ang Diyos ay may kamangmangan sa kabila ng ating napakinggan kay Kaeli Soriano at sa kabila ng ating nabasa mismo sa Biblia? Yan ang atin pong tutuklasin sa pagkakataon pong ito. Tayo muna mga kapatid, pansamantalang manalangin. Let us pray. Dakila po naming Ama, sa pagkakataon pong ito ng amin pong pag-aaral ng banal na kasulatan, patnubayan niyo po ang aming gagawing pagsasang-usapang ito. Kayo po ang patuloy na mangusap, kayo po ang patuloy na magturo, magbigay giya sa lahat po ng aming tutuntuning pag-aaral. Patnubayan niyo po, patnugutan ang ilang mga minuto o oras na aming gugugulin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa kabila ng ating nabasa, ang New Filipino Version na nagsasabi sa sulat ni Apostol Pablo na pagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit sa karunungan ng tao at ang kanyang kahinaan ay higit sa kalakasan ng tao. Marami ang naligaw sa ginawang pangangaral ng Kaeli Soriano. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi ko mo mababasa ng letra por letra. Sa banal na kasulatan, yun na kaagad ang kahulugan. Dapat itong isailalim sa tamang proseso ng pag-aaral ng banal na kasulatan upang hindi kayo maligaw at hindi kayo makapangligaw. Ayan, no? Kaya, sa tagpong ito, totoo na mayroong mababasa na letra por letra kamangmangan ng Diyos o kahinaan ng Diyos. Subalit hindi po natatapos sa pagbabasa ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat din itong unawain, mga kapatid. Ngayon, bago pa tayo tuluyang pumalaot, nabasa natin ang New Filipino Version, basahin na rin natin ang salita ng Diyos na salin ng Biblia. Dito pa rin sa kaparehong talata ng unang Korinto 1.25. Ito ang sabi. Ito ay sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit sa karunungan ng tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit sa kalakasan ng tao. So dito ay inulit-uli yung terminong kamangmangan ng Diyos. Sa isa pang salin, dito sa ang Biblia ng 1905, ang sabi rito, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos, inulit-ulit, kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. So dito mayroong dalawang pinupuntiryan talata na mababasa. Kamangmangan ng Diyos at kahinaan ng tao. Ayun. Nang magkaroon ng panibagong edisyon, ang saling ang Biblia, pumasok ang Biblia. Nagkaroon ng panibagong deliberation. Sa halip na ang mababasa ay kamangmangan, ang mababasa naman ninyo ngayon, kahangalan. Tignan ho ninyo. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Yan. Kung sa bagay, yung kamangmangan at saka kahangalan ay halos magkapareho din naman ng kahulugan. Kaya marami naniniwala ngayon, marami tayong nakakausap ng mga membro ng
dating daan o MCGI. Ang iba pa nga ay hindi nila kamembro pero dala-dala yung naituro na mali ni Kaelisto Soriano at naniniwalang ang Diyos ay meron ding kamangmangan. Ang Diyos ay meron ding kahinaan. Sa version namang ito, ang Diyos ay merong kahangalan. Ayan, tutuklasin natin kung tunay nga ito. Ngayon, palalain pa natin mga kapatid. Kasi may mga version ng Biblia, mas lalong pinalala, mas lalong pinapangit ang pagkakasali. Halimbawa, dito sa sambayan ng Pilipino, pansinin ninyo, mas marunong ang katangahan ng Diyos. Napansin ninyo ang ginamit dito ay katangan, parang akong hindi akmang gamitin ito pero dahil naririto na saling ito, bigyan natin ng pagkakataon ng pag-aaral na lang. Mas marunong ang katangahan ng Diyos kaysa mga tao at mas malakas pa ang kahinaan ng Diyos kaysa mga tao. Ayan. So, sa tagpong ito, makikita po ninyo na parang tama yung ipinangangaral ng Kaelisto Soriano. Kung ang titignan natin at pakikinggan ay siya lamang. At dahil may mga version na nakikita at nababasa, katulad ng ipakita ko sa inyo, lalong tumitibay ang paniniwala nila na ang Diyos ay mayroong kamangmangan. Baka mamaya meron din makabasa ng sambayan ng Pilipino, sasabihin naman nila ang Diyos ay mayroong katangahan. Mas lalong lalala ang kalagayang ito mga kapatid. Ngayon, suriin natin. Ayan. Pansamantala, balikan natin yung binasa niya, yung ang Biblia. Ayan. Dito mga kapatid, tandaan ho natin, sa pag-aaral ng Biblia, hindi sapat na bumabasa lang ang tao. Kailangan din sa ilalim tayo sa isang tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ang Biblia, hindi ito isinulat sa panahong ito, kundi isinulat ito noon pang panahon ng mga apostol noong unang siglo. At tayo bumabasa lamang sa kanilang mga isinulat. Yan. At dahil matagal ng panahong ito na naisulat, huwag mong i-conclusion na para bang kausap mo lamang si Apostol Pablo at yung kanyang mga sinabi parang direktang sinabi sa iyo at yun na kaagad ng kahulugan. Hindi po. Kailangan nating aralin ang banal na kasulatan alinsunod sa tamang panuntunan ng pag-unawa dito. Yan. Pero gusto kong linawin sa inyo agad mga kapatid. Hindi po sinasabi talaga ni Apostol Pablo, bagamat sinabi niyang sinabi niya, ilagay nga natin ulit yung sipi na yun. Yan. Bagamat sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Huwag ho ninyong ipagkakamali kung nabasa ninyo sa sulat ni Apostol Pablo na may kamangmangan ang Diyos, literal mo itong uunawain na ang Diyos ay meron talagang kamangmangan. Literally. Tandaan ninyo mga kapatid, ang Diyos walang kamangmangan. Ang Diyos ay walang kamangmangan. Ang maniwala na ang Diyos ay mayroong kamangmangan, wala sa katinuan pag-iisip nun mga kapatid.
Pupuntas naman yung iba dyan. Di si Apostol Pablo pala, walang katinuan ng pag-iisip eh. Si Pablo nagsabi. Ngayon ganito yan mga kapatid, para maunawaan po ninyong lubos. Ano po? Si Apostol Pablo nasa katinuan ng pag-iisip. Yung umuunawa ng kanyang mga isinulat. Yung mayroong maling unawa sa kanyang mga sulat, yun. Ang wala sa katinuan ng pag-iisip. Si Apostol Pablo, mga kapatid, mga kaibigan, ay gumagamit ng pananalita o ng paraan ng pananalita na kung tawagin ay paradox o ano bang sa Tagalog yung paradox, parang kabaliktaran, yan, para ipakita niya yung punto ng kanyang para ipakita niya yung punto ng mga nasa paligid na wala pa kay Kristo. Mayroong mga bagay na nasa isip ng mga tao noong kanyang panahon, noong unang siglo, na walang kwenta yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa pagkapako ng ating Panginoon Jesucristo. Mayroon namang naniniwala na kung yung pagkapako ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ay gawa ng Diyos, kamangmangan ng Diyos yun. Yan ang isipan ng mga taong nasa paligid ni Apostol Pablo. Kaya ginamit niya yung terminong ito na kamangmangan ng Diyos. Paradox po yan mga kapatid. Iniisip kasi ng mga tao doon, kamangmangan lang yan. Na ibibigay mo yung iyong pananampalataya kay Kristo para sa buhay na walang hanggan. Walang kwenta yan. Para sa mga taong nakapaligid sa panahon ni Apostol Pablo. Na lingid sa kanilang unawa yung ginawa programa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ay mataas na karunungan ng Diyos para bigyang pagkakataon ng tao na mailigtas doon sa tiyak na kapahamakan na hindi nauunawaan ng mga walang unawa sa panahon ni Apostol Pablo. Bakit niya ngayon sinabi yung unang Korinto? Sapagkat yan kasi ang intindi, ang unawa nung mga waglit sa panahon ni Apostol Pablo. Para doon sa mga waglit, yung ginawa ng Panginoong Diyos doon sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo sa bundok ng Kalbaryo, isa yung kamangmangan ng Diyos. Yan ang nasa isipan ng mga tao noon. Kaya gumagamit ng paradox si Apostol Pablo. Ipinakikita ni Apostol Pablo na yun pong karunungan ng mundo o yung worldly wisdom, yung worldly philosophy, kasama nung mga waglit at nung mga taong laban sa katotohanan. Pinakikita lamang dito ng Apostol Pablo na yung mga taong makamundo, mga taong nabubuhay sa panahon niya, ay hindi sapat para makilala ang Diyos. Hindi sapat na makilala lang ang Diyos. Samantala, gustong bigyan diin ni Apostol Pablo na yung paraan ng Diyos, kahit na sa tingin ng mga taong waglit sa panahon ni Apostol Pablo ay mahina o kamangmangan o kahangalan. Yan ang tingin kasi ng mga makamundong tao sa panahon niya.
Kahit na ito'y mukhang mahina sa tingin ng mga taong naroon, sa tingin nila ay kahangalan yung ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ito ang tunay palang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ano ibig sabihin? Sinasabi lamang po ni Apostol Pablo na kahit na ang pinakamababang bagay na iniisip ng tao para sa Diyos ay mas mataas pa rin kaysa pinakamatalinong makamundong tao na pagsamasamahin pa. Kaya yung kanilang pagmamaliit sa paraan, sa pamamaraan at sa kakayahan ng Diyos, kahit na gaano nila ito minamaliit, ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito pa rin ang kapangyarihan ng Diyos na mag-aahon sa isang tao upang ang tao ay makalagpas sa parusang kamatayan doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Ang programa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkabayubay ng ating Panginoong Hesukristo sa bundok ng Kalbaryo ay isang napakagandang bagay na dapat sampalatayanan ng buong sanlibutan. Kahit na sa tingin ng iba, ito'y kamangmangan ng Diyos. Kahit na sa tingin ng iba, katangahan ito ng Diyos. Kahit na sa tingin ng iba, ito'y kahinaan ng Diyos. Ito pa rin ang pinakamataas na programa ng langit upang ang tao ay maiahon at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya mahalagang inaaral ang Biblia sapagkat maraming mga figure of speech sa banal na kasulatan. Katulad na nga ng ito. Hindi sinasabing ang Diyos ay talagang may kamangmangan, kundi isa itong comparative exaggeration na kinukuha ni Apostol Pablo mula doon sa isipan ng mga taong naroroon. Na yung iniisip ng mga taong naroroon na yung programa ng Diyos ay kamangmangan ng Diyos, katangahan niya ng Diyos. Pero sa tunay na kahulugan, ito ang kapangyarihan ng Diyos. At mapapansin ninyo, maging sa context, maging sa konteksto ng Biblia, mauunawaan natin na hindi talaga sinasabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay mayroong kamangmangan, na ang Diyos ay may kahinaan. Hindi yun ang point ni Apostol Pablo. Ang point ni Apostol Pablo, yung mga iniisip nila sa Diyos, na yung ginawa ng Diyos ay kamangmangan, yan ay kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ipinupoint ni Apostol Pablo. Hindi niya sinasabing ang Diyos ay mayroong kamangmangan. O bueno, para lubos na inyong maunawaan, puntahan natin ang context ng Biblia. Umpisa natin sa kapitulo yung binasa natin, 1:25. Umpisa natin sa 1:18. Ano ang sabi dito? Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin ay inililigtas ito ang kapangyarihan ng Diyos. Pansinin niyo, ano daw sabi? Sapagkat ang salita ng Diyos ay kahangalan. Kanino? Doon sa mga napapahamak. Kasi para doon sa napapahamak, yung magandang programa ng Diyos sa kaligtasan, sa pamamagitan ni Kristo, kahangalan yun ng Diyos. Para sa kanila, kamangmangan ng Diyos yun. Pero kamangmangan lang yun ng Diyos doon sa mga napapahamak.
Yan ang context dyan, mga kapatid. Pero sabi dito ng Apostol Pablo, ngulit sa atin na inililigtas. No? Doon sa bang inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay may kahangalan eh. Kasi doon sa mga inililigtas, katulad natin, kapangyarihan ito ng Diyos. Pero doon sa naniniwala na ang Diyos ay may kahangalan, isa lang po ibig sabihin niyan. Ang nagsasabi niyan, yung mga napapahamak. Unawain niyo yung unang Korinto 1:18. Yung nagsasabing ang Diyos ay may kahangalan, sila yung mga mapapahamak o napapahamak. Sila yung mga waglit. Ano ba ibig sabihin ng waglit? Wala sa tunay na pananampalataya. Kaya lahat ng mga tao ngayon na nagsasabing ang Diyos ay may kamangmangan, sila yung mga taong wala sa tunay na pananampalataya. Sila yung mga taong napapahamak. Ulitin ko pagbasa. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Matuto tayo kay Apostol Pablo. Kaya si Kaeli, yung mga naniwala kay Kaeli, lahat sila na nagsasabing ang Diyos ay may kamangmangan. Lahat sila waglit. Lahat sila napapahamak. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi ng Apostol Pablo na talagang ang Diyos may kamangmangan. Dito nga binibigyan niya ng diin sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan kanino? Sa mga napapahamak. Pero sa bayan ng Diyos, ano sabi niya? Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ikay tunay na sa Diyos, huwag mo sasabihin ang Diyos ay may kamangmangan. Huwag mong iisipin ng Diyos ay may kamangmangan. Ang iisipin mo, yung ginawa, yung programa ng ating Panginoong Diyos na pagliligtas sa pamamagitan ng krus, kapangyarihan ito ng Diyos. Kasi kapag sinabi mong ang Diyos ay may kamangmangan, parang sinabi mo na rin, walang kwenta yung ginawa ng yung programa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Ganyan po ang lalabas yan, mga kapatid. Tuloy natin 18, tuloy natin ng 19 at 20. Yan. Sapagkat nasusulat, aking wawakasan ang karunungan ng marurunong at ang pag-unawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang iskriba? Nasaan ang biyasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginagawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Kung mayroong hangal sa mundong ito, kung mayroong may kahangalan sa mundong ito, hindi ang Diyos, kundi alin? Yung karunungan ng sanlibutan. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Tuloy pa natin. Sapagkat yamang ang karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Ulit, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanlibutan, ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Ayan. So nagbibigay ulit si Apostol Pablo ng continuation dito, ng paradox. Tuloy. 22 hanggang 24. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay humahanap ng karunungan. Subalit, ipinangangaral namin, sabi ni Apostol Pablo, subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus.
na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Kasi para sa mga Hudyo ang Kristo, di ba, hindi pa dumarating At yung nagpakilalang Kristo sa pagitan ng Panginoon Kristo, naging katitisuran nila ito At doon naman sa mga waglit, sa mga Hintil, ano ito? Kamangmangan ito. Kahangalan ang turong ito. At kung yan ay programa ng Diyos, kahangalan ng Diyos yan. Kamangmangan ng Diyos yan. Yan ang paniniwala ng mga Hintil na binabanggit ni Apostol Pablo. Okay? Yan. Kaya sabi doon sa talatang 24 ayusin natin yung talata 24 Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Bakit mo iisipin ng Diyos may kamangmangan? Kaya dapat pag magbabasa ka ng Biblia, titignan mo rin ang historical background, yung kalang kultura, ano ba yung inisipan ng mga tao nung araw. Tatandaan ninyo, historical background, ang lungsod ng Corinto, siya po yung sentro ng Greek philosophy noong 1st century. At ang pinahahalagahan sa panahon ito ng mga taong naroroon, talino, wisdom, retorika, yung eloquence at yung status, kasama po yun. Kaya sa impluwensya nila Plato, kasama na rin dyan si Aristotle. Yung karunungan ay mataas ang tingin ng mga tao nung araw. Kaya kapag ikaw ay rabbi, ikaw ay philosopher, may mga disipulo ka. Yan. Kasi tinitingala nila yung karunungan. Yan ang kapaligiran o historical background noong 1st century sa panahon ni Apostol Pablo. Kaya isinusulat niya ang unang Korinto. Yan. Kasi sentro yun ng Greek philosophy. Kaya naiisip ng mga Greeks nung araw, naiisip ng mga waglit sa pananampalataya, yung pagkapako ng ating Panginoon Kristo doon sa krus, kung yan ay programa ng ating Panginoong Diyos, abay kamangmangan yan. Yan. Hindi yan isang matalinong pagpapasya. Yun ang iniisip nila. Kaya sa historical background, mauunawaan po ninyo kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo. Bukod pa rin, siyempre, aalaman din niyo ano ba historical settings nito. Pag sinabi historical settings, ano ba yung sitwasyon ng bakit ito isinulat? Yan. Hindi yung kung nabasa mo na sinabi na Apostol Pablo, kamangmangan ng Diyos, ang conclusion mo agad, ay ang Diyos pala may kamangmangan. Mali po yun. Sa historical settings, sa sitwasyon na roon, si Apostol Pablo sumusulat siya para sa iglesia doon sa Korinto, sapagkat may mga pagkakahati-hati ng opinyon. Mayroong suliranin, nagpapayabangan sila. Merong nagpapakita na higit silang maala, meron namang
Meron namang tumitindig bilang makapangyarihan, bilang mga leader. May higit na mas may karunungan. Yan. Kaya yung pinupunto rito ni Apostol Pablo ay sinisira niya o binabagsak niya, iniiris niya ang mga maling basihan ng filosofiya ng mundo. Kasi para sa mga Grego, yung idea o turo ng isang ipinakong Kristo sa krus ay isa lamang kahihiyan, isang kabaliwan, foolishness, isang kamangmangan. Yan ang tingin nung mga ng sanlibutan sa panahong ipinangangaral si Apostol Pablo. Kaya sinasabi ng iba, iniisip ng iba, mangmang ang Diyos, hangal ang Diyos. Bakit niya iniligtas ang sanlibutan? Para patayin ang Kristo, para mamatay ang Kristo. Yan, kahiyang turo yan para sa mga Greeks. Kabaliwan yan. Para sa mga waglit. Dito naman sa mga Hudyo, inaasahan nila ang makapangyarihang Mesiyas hindi mamamatay sa krus. Di ba? Yun naman na sa mga Hudyo. Kaya mayroong nagaganap na problema doon sa iglesia sa Corinto, kaya sumulat si Apostol Pablo. Kaya sabi doon sa unang Corinto 1:25, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos higit na malakas kaysa mga tao. Ayan. Uulitin ko, hindi sinasabi ni Apostol Pablo dito sa talatang ito na ang Diyos ay may kahangalan, kundi pinakikita lamang ni Apostol Pablo yung paniniwala ng mundo na yung paniniwala ng makasanlibutan ng mga tao sa programa ng ating Panginoong Diyos. Akala nila ang programa ng ating Panginoong Diyos kahangalan ng Diyos. O kamangmangan yun ng Diyos. Pero hindi nila alam, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Yan. Sana nasusundan ninyo mga kapatid, ngayon. Sa tingin ng makasanlibutan sa panahon ni Apostol Pablo, yung proseso ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus, mukha itong mahina, walang saysay, walang sense. Baliktad ito sa lohika ng tao. Kasi sa logic ng tao, paano ka makapagliligtas ng mga tao kung sarili mo nga di mo kayang iligtas Kaya kamangmangan yun yung ginawa ni Kristo. Paano niya ililigtas sa sanlibutan? Sarili nga niya, hindi niya nailigtas doon sa krus ng Kalbaryo, namatay nga siya. Tapos magbibigay pa siya ng buhay na wala hanggan. Mahina, yan ang tingin ng mundo. Walang sense. Baliktad sa lohika ng tao. Kung ikay magdadala ng kaligtasan, dapat buhay ka, di ba? Di ba? Magliligtas ka. Paano makapagliligtas ang isang namatay na? Yan ang logic ng tao. Kaya tingin nila, mangmang ang Diyos. Yan. May mali. Mahina. Walang sense. Yan. Kaya pa sa mga taong
mga taong makasanlibutan, dahil walang sense yan, mahina yan. Oh. Pag naniwala ka riyan, talo ka riyan. Yan. Kaya mga Kristiyang naniniwala dyan, kahihiyan yan. Oh. Pati yung mga Kristiyang naniniwala, para sa tingin ng mga waglit, mga mangmang din. Bili mo, naniwala ka sa isang taong tagapagligtas, si sarili nga niya, di niya mailigtas. Kaya kamangmangan yan, para yan ang tingin ng sanlibutan. Hindi lang naunawaan ni Kaeling ibig sabihin ng talata. Na yung mga bagay na minamalit ng tao, pero yan pala ay bahagi ng napakataas na karunungan ng Diyos. Nasa tingin ng tao, kamangmangan ng Diyos. Pero ang totoo, yan ay mataas na karunungan ng Diyos. Yung mensahe ng krus, ulitin natin, yan ay kamangmangan sa mga napapahamak. Pero sa tao ng Diyos, ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa mga nangaliligtas. Basahin natin ulit yung talata na yun, mga kapatid. Ito, Unang Korinto 1:23 hanggang 24. Sasaling magandang balita, Biblia. Ngunit ang ipinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Yan. Malinaw po yan, mga kapatid. Kaya batay sa konteksto, sinasabing ang Diyos walang kamangmangan. Iniisip lang ng mga taong sa paligid nila na kamangmangan yung ginawang programa ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na may kakulangan sa karunungan ang Diyos. Hindi ganon. Pananaw lamang ito ng mga makamundong tao doon sa ginawang programa ng Diyos Ama. Yung biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo bilang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ito'y isang napakataas na karunungan ng tao. Na karunungan ng Diyos na hindi maarok ng mga waglit. Yan. Kasi na pinakasentro ng Biblia ang kaligtasan, yung biyaya. Ulitin natin na sa mga taong waglit o sa mga makasanlibutan, itong programa ng ating Panginoong Diyos Ama, isang lang kabiguan, isang kahiyan, wala pong sense. Kamangmangan po yan para sa kanila. Kaya kung programa ng Diyos ito, abay, mangmang ang Diyos. Yan ang lalabas sa isipan po nila. Pero sa tao ng Diyos, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Mataas na kaparaanan upang isakatuparan ang kaligtasan. Kaya ang punto ni Apostol Pablo, kahit yung mga bagay na iniisip ninyong kamangmangan na ginawa ng Diyos, ay mas marunong pa kaysa pinakamataas na karunungan ng mga taong waglit. Yan ang ibig talagang sabihin dyan. Gamit tayo ng ibang salin ng Biblia, mga kapatid, para lubos ninyong maunawaan. Dito sa ang bagong tipan, Filipino Standard Version, ano sabi? Sa kaparehong talata, Unang Korinto 1:25 pa rin, ano sabi? Sapagkat ang itinuturing na kahangalan ng Diyos ay higit sa karunungan ng mga tao. At ang itinuturing na kahinaan ng Diyos ay higit na kalakasan ng mga tao. Tingnan ninyo.
Ang Diyos wala talagang kahangalan, kundi itinuturing lang ng mga taong hindi sa Diyos. Pagtuturing lang ito ng mga taong waglit. Kaya sabi ng Biblia, sapagkat ang itinuturing na kahangalan ng Diyos ay higit na karunungan ng mga tao. Yung palang iniisip ng iba na yung ginawa ng Diyos, kahangalan yun higit pala yun sa karunungan pa ng mga tao. Kahit pagsamasamahan pa, karunungan ng tao Kahit lahat sila magsabi, kahangalan ng Diyos yung ginawa ng ating programa, yung programa ng Diyos na kanyang ginawa, ito pa rin ang karunungan ng Diyos. Ang linaw, sapagkat ang itinuturing na kahangalan ng Diyos ay higit na karunungan ng mga tao, at ang itinuturing na kahinaan ng Diyos ay higit sa kalakasan ng mga tao. Kaya gumagamit lang si Apostol Pablo ng comparison sa pamamaraan ng paradox. Ano ba tawag pa dyan? Irony. Isa pang salin ng Biblia sa Pinoy version. Yan. Ano sabi? Kasi yung sa tingin ng iba, maliwanag dito sa bagong salin ng Biblia ng unang Korinto 1:25, itong Pinoy version. Kasi yung sa tingin ng iba na kalokohan ng Diyos ay mas magaling pa sa talino ng tao. At yung sa tingin ng iba na kahinaan ng Diyos ay mas malakas pa sa kayang gawin ng tao. Tignan ninyo. Hindi talaga sinasabi ni Apostol Pablo na may kahinaan ng Diyos. Sinasabi lang ni Apostol Pablo yung paniniwala nila, yung tingin ng iba doon sa programang ginawa ng Diyos sa kaligtasan. Kaya sabi dito, kasi yung sa tingin ng iba na kalokohan ng Diyos ay mas mataas pa sa talino ng tao, at yung sa tingin ng iba na kahinaan ng Diyos ay mas malakas pa sa kayang gawin ng tao. Kaya wag din yung ipagkakamali na ang Diyos ay may kahinaan na ang Diyos ay may kamangmangan. Mali po yun. Ang naniniwala lang na ang Diyos ay may kamangmangan, yung mga waglit, yung wala pa sa tunay na pananampalataya. Eto pa, sa magandang balita Biblia, ano sabi? Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Alin ba yung sinasabi ritong inaakala lang kahangalan ng Diyos? Inaakala lang kahinaan ng Diyos? Alin ba ito? Yung programa ng kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakabayubay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang pinag-uusapan sa context. Kaya ang Diyos hindi hangal. Walang kahangalan ang Diyos. Walang kahinaan ang Diyos. Kapag pag-uusapan natin ang talatang ito ng unang Korinto 1:25, mali ang unawa ng iba rito. Ito pa, sa ang bagong magandang balita Biblia. Kasi itong magandang balita Biblia, nagkaroon ito ng revision. Kung tawagin naman, ang bagong magandang balita Biblia. Ano sabi? Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Napakalinaw hindi ba? Dagdag pa natin itong ang salita ng Diyos na salin. Sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Akala lang pala yun. Yung nagsasabing kamangmangan ng Diyos, akala lang pala yun ng mga taong waglit.
Kaya nakatutuwa yung mga nagsasabing sila'y tunay na sa Diyos eh. Tapos ang tingin nila sa Diyos eh, mayroong kamangmangan. Oh. Eh, hindi nakatono eh. Yun palang nagsasabi na ang Diyos ay may kamangmangan, sila pala yung mga taong waglit ayon sa talata. Yung nagsasabing ang Diyos ay mayroong kahangalan, may kamangmangan. Sila pala yung hindi tunay na nasa Diyos. Kasi ang tunay na tao ng Diyos, tinatanaw itong kapangyarihan ng Diyos. Ganun po yan mga kapatid. Oh. Di ba? Ay, sinasabi ng talata ng Biblia eh. Tuloy natin yung context Unang Korinto 1:26. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Ayan, no? Pag titignan ninyo yung pamantayan, lagyan natin highlights Kung ikukumpara na naman, comparison ulit ito. Kung ikukumpara sa pamantayan ng tao, yung mga lingkod ng Diyos, sabi rito, ulitin natin sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag. Ang kausap po dito yung bayan ng Diyos sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Biruin mo, pagbayan ka ng Diyos, kaunti lang pala matalino sa tingin, sa timbangan ng tao, sa pamantayan ng tao. Tuloy, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. Yan ang pamantayan ng tao. Tuloy, 27 hanggang 29. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Kaya kung sa pamantayan ng tao, kakaunti lang ang matalino, at ang marami, puro mga mangmang kasi. Ikaw ba naman, maniniwala ka yung programa ng Diyos, doon na ginawa sa Kalbaryo, kapangyarihan ng Diyos. Sa tingin ng sanlibutan, sa pamantayan ng tao kamangmangan yun kunti lang matalino, tingin ng sanlibutan. Pero pinili ng Diyos yung mga bagay ng kahangalan, sabi rito. Para Para hiyain ng matatalino. Tuloy, pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Yun po yun mga kapatid. Kaya sa buong chapter ng unang Korinto Kapitulo 1, gustong ipakita at bigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang mga mambabasa na hindi dapat magtiwala ang tao sa kanyang panlupang talino. Hindi dapat magtiwala ang tao sa kanyang panlupang karunungan o sa kanyang panlupang status. Dahil ang pinipili ng Diyos ay yung sa tingin ng iba'y mahihina, mababa, minamalit ang sanlibutan para ipakita ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya yun pong nababasa ninyo sa unang Korinto 1:25 na kamangmangan ng Diyos. Yan po'y tumutukoy sa mensahe ng krus na minamaliit ng mga taong waglit. Ngunit siyang tunay na karunungan at kapangyarihan ng Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa sa mga lumbay, doon sa mga nawawala ng pag-asa, nagbibigay buhay sa taong mga papahamak. Kaya yung programa ng Diyos, yan ay isang napakagandang bagay para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Huling talata, nais kong basahin sa inyo. Itong unang Korinto pa rin, 1:25, dito sa The Remedy.
a New Testament Expanded Paraphrase ng 2026. Yan, by Come and Reason Ministry. Ano sabi? Lagay natin sa screen. Yan. For the simple love of God is wiser than all humankind's self-centered scheming. God's love literally heals and restores, and pansinin ninyo ito, and this love of God which appears weak to the world is stronger than all the strength of selfish humanity. Ang ganda ng pagkakasabi rito. Ano sabi? Sapagkat ang payak na pag-ibig ika ng Diyos, tama ba? Simple love of God. Yung payak na pag-ibig ng Diyos ay higit na marunong kaysa sa lahat ng makasariling pakana ng sanlibutan. And this love of God, ano sabi rito? Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na nagpapagaling at nagpapanumbalik, at ang pag-ibig ng Diyos na tila, yan, and this love of God which appears weak to the world, at ang pag-ibig ng Diyos na tila mahina sa paningin ng sanlibutan ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng lakas ng makasariling sanlibutan, selfishness sa humanity. Kaya wag ho ninyong iisipin, mga kapatid, na ang Diyos ay mayroong kamangmangan. Wag ninyong maliin ang pagkakabanggit ni Apostol Pablo. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay may kamangmangan. Kundi sinasabi lang niya, yung nagsasabing ang Diyos ay may kamangmangan, yun yung mga taong wala sa tunay na pananampalataya. Dahil yung mga taong nasa tunay na pananampalataya, hindi nila tinatanaw itong kamangmangan ng Diyos, kundi tinatanaw nila itong bilang kapangyarihan ng Diyos. Yan. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, nawa ay naituwid po yung mga may maling aral na tinanggap, na naituro ko sa inyo ang tunay na unawa ng unang Korinto 1:25. Ayan, purihin natin ang Panginoon. Pansamantala, mga kapatid, tayo muna ay dumako sa atin pong maikling pananalangin. Let us pray. Salamat po ng marami, Amang Diyos, sa inyong patuloy na pagsusulong ng katotohanan. Salamat sa inyong patuloy na patnubay at paggabay. Ama, sa amin pong pansamantalang pag-iwalay, patuloy po kayong maitaas at maluwalhati, maraming makaluluwa ang madala sa inyong banal na paanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar.
prevail forevermore.